Ito po, nagsalita na ang veterana na professor sa UP. Magaling. Dating National Security Advisor, si Clarita Carlos. Ang kanyang paliwanag, description, ano ang kanyang pagkakilala o ano ang tingin niya kay Pangulong Marcos Jr. Ito po ang kanyang sinasabi. Advisor. You know, for your listeners, Malu, please, huwag niyo pong minosin si President. The President reads and reads a lot. In one cabinet meeting, he was talking about blockchain technology, and I look around the room, parang ilang piraso lang kami nakakaintindi ng sinasabi niya. No? Ako nga, ang tagal-tagal ko, Malu, na nung binabasa ko, dahil hindi ko siya naiintindihan. So, ang presidente po natin, binimenos niyo sa dahil sinasabi niyo wala siyang natapos. Hindi po. The president reads, no? Believe ako talaga sa energy ng president po. Minsan, 4 na oras yung cabinet namin. Actually, kami kain ng mga merienda, etc. President hindi kumakain, no? Yung parang payat-payat na nga niya, parang nakasampay sa kanya yung kanyang polo jack niya, no? And what else I discovered? Manumanay siya magsalita, di ba? He's a very decent person. Ayan, no? He's a very decent person. And meron akong, minsan after the cabinet meeting, I approach him. Ang sarap niyang kausapin, hindi kasi nagalit sa cabinet na kung ako, meron na akong rason para magalit, alam mo naman yung aking very impatient. But the president is a very decent person. Sana po, let's help him now succeed, no? Tulungan po natin mag-succeed ang presidente natin. Huwag na lang kayong puro batikos. I want President Bongbong Marcos to succeed. So, ayan, napakalinaw po ng sinabi. Kanya nga sinasabing pahabol, gusto niya na maging matagumpay si Pangulong Bongbong Marcos. Tama yung sinasabi niya ni Clarita Carlos, Professor. Doon sa dati ko rin sinasabi na tulungan natin ang ating administrasyon, tulungan natin ang ating Pangulo para umunlad na ang bansa. Itigil na yung mga pag-memersonal at mga issue na mga pansariling interes. Huwag po kayong paggamit, mamamayang Pilipino. Hindi naman kayo makikinabang pag nagtagumpay yung mga gusto mang agaw at magpabagsak sa gobyerno. Maniwala kayo. Mahirap pa rin kayo. Hindi uunlad ang mahihirap na ginagamit nitong mga politiko sa kailang interes kapag sila ay nanalo kung sakali o sila ay mang-agaw ng kapangyarihan. Hindi po. Pag nagpalit ng gobyerno, back to zero tayo. Ang mahirap lalong maghihirap. Hindi kayo uunlad. Kaya huwag kayong paggamit at huwag naman yung gamitin ng kahinaan, kahirapan. Sinasabi nga ni Clarita Carlos, the best president daw si PBBM. Dahil nakita niya sa mga mahabang mga meeting, halos walang pahinga at basa ng lahat ng mga dokumento, hindi ho basta-basta pinalalampas at dinisisyonan ng mga bagay hanggat di napapag-aaralan. Kaya taliwas yung sinasabi ng mga Duterte na mahina itong si Pangulong Marcos, weak leader daw. Pero yan ho sinasabi ni Clarita Carlos na isang veteranang professor sa University of the Philippines. Eksperto. Scientist na yan ho pagdating sa mga foreign policy at security at kaalaman tungkol sa Philippine economy at lahat. O yan, the best president daw ho si Pangulong Marcos ayon kay dating sekretary. Nananahimik na ngayon yan pero nagsalita ulit, sinabi dahil nakikita niyang patuloy ang paninira, patuloy ang mga pamimersonal ng ibang sektor. Kaya nga sabi niya, tigilan niyo yan. Tulungan na natin ang ating gobyerno at nang umunlad na. Tama ang ginagawa ng Pangulo. Dahil may respeto sa anong dapat gawin, idea ng iba, at sinusunod ang mga batas. Walang paglabag sa karapatang pantao. Dahil alam naman natin na yung lahat po ng mga akusasyon ng mga ginagawa dyan ng ibang sektor ay puro paninira lang. Wala naman silang maipakitang kompletong dokumento na pwedeng pagbasihang maniwala ang matitinong Pilipino. Ang naniniwala lang sa kanila yung mga sarado ang isip. Dahil napaniwala sila sa interest ng kanilang mga pinaniwalaang sila ay magaling at ang kanilang namang ambisyon ay mang-agaw para siya bumalik na sa kapangyarihan, maghawak ng salapi at kapangyarihan. Yun lang yun. Pero development, kaunlaran, malabo yan. Malabo yan. Nakakahiya na sa international community. Kung yung mga matitinong professor katulad ni Clarita Carlos at iba pang sektor, ang business community, naniniwala sa gobyernong ito, sumusuporta sa gobyernong ito, bakit ang mga Pilipinong, yung pang mahihirap na Pilipino, ang may problema ang mga Pilipino, ang hindi po sumasama. Sa halip, nagpapagamit pa
sa kung ano man ang kapalit ng paggamit sa kanila, bakit sila pumapayag. Kaya nga sabi ko sa inyo, anumang sino mang politikong gumagamit sa inyo, pag sila'y nagtagumpay, sila lang makikinabang, kayong mahihirap. Iiwanan kayo sa ere. Mahihirap din kayo. Tandaan niyo sinasabi ko. Ako po ay ilang dekada na sa broadcast industry. At going 4 years na ako pagdating ng February. Pagiging political blogger. Dahil nag-umpisa ko officially dito sa YouTube noong pong February 2021. Nang ako tinanggap ng YouTube, nagsimula tayong mag-vlog ng mga isyong national, pambayan dito sa ating bansa. Kaya alam ko yung aking sinasabi, pinaninindigan natin yan. Magtulungan na lang, tumulong na lang tayo sa gobyerno, panalo tayong lahat. Pag nanatili kayong kalaban ng gobyerno, kayo lang nai-stress, kayo lang nahihirapan, nakakaya tayo sa ibang bansa dahil walang katigil-tigil ang pang-abuso ng iba, wala rin hong mangyayari. Sa tingin ba ninyo, after 2.5 years na kayo kakampi at ginagamit kayo ng mga politikong makasarili, nagbago ba ang buhay nyo? Umunlad ba ang buhay nyo? Gumanda ba ang buhay nyo? Tinatanong ko lang kayo. Kasi kung gumanda ang buhay nyo, baka dadami kayo. Kaso hindi kumakaunti pa nga. Ibig sabihin, yung iba nagsisisi na. Dahil ayaw na nilang paggamit. So, maging positibo kaysa negatibo. Magiging positibo ang pananaw, positibo rin ang buhay. Pag masyadong negatibo ang pananaw tungkol sa nangyayari, negatibo rin ang takbo ng buhay nyo. Mabagal ang development sa inyo. Tandaan niyo sinasabi ko. Mabagal ang pag-unlad. Hindi lang ng bansa, ng bawat pamilyang Pilipino kung masyadong negatibo. Kailangan positibo. May forecast, may vision. Hindi yung walang plano, kundi magpagamit. Kapirasong bagay lang ang kapalit, pumayag na kayo. Walang pag-unlad. Delikado yan. May pag-asa pa. Sabi nga nila, hindi pa huli ang lahat. Kung yung mga matitinong Pilipino nagsasabing okay itong ating Pangulo, di okay yun. At yung mga mahihirap na Pilipino tinutulungan, gano'n. Pero yung mga mahihirap na ibang sektor, tinutulungan ng gobyerno, pero napakasama pa kayo sa nagpapabagsak. Yung tumatanggap ng mga ayuda, baka kasama pa rin kayo doon sa mga anti-Marcos. Yun ang masakit. Binibigyan na kayo ng ayuda, tinutulungan na kayo na pera ng mamamayang Pilipino. Hindi naman pera ng gobyerno yan, pera ng bawat Pilipino, binibigay sa inyo, tapos anti-Marcos pa rin kayo. Ano naman yun? Di ba? Hindi naman maganda yun. Okay? So, sana po ay lagi tayong umaapilang pagbabago ang magiging daan ng katahimikan at tunay na tagumpay ng bansang Pilipinas, ng mamamayang Pilipino. 115 million na tayo. Majority sa 115 million Pilipino ay gusto'y katinuan, development, kaunlaran, pagkakaisa. Kakaunti ang makasarili dyan. Alam mo na kung sino yun. Hindi na kailangan sabihin. Alam na din, sabi nga nila. Ayan. Please like, share ang ating video sa lahat ng ating topic dito sa Mike Abby Opinions at saka yung MA Pinoy TV.